pa. Ay naku. Ulan pa. Buisit na ulan yan. Dito tayo dumaan. Traffic doon. Salamat naman tumigil na yung ulan. Sa video na to, reviewin natin itong motor natin na Motorstar Easy Ride 150M. Pero sa review na to, hindi na natin i-discuss yung mga technical dahil matagal-tagal na sa kalsada itong motor na to. Marami na rin bumili nito. Nakuha namin itong motor back 2020, 2021. Basta ano na siya, more than 3 years na. More than 3 years or 4 years na itong motor na to. So basically, sa pangalan pa lang niya, 150N is 150cc to. I-review ko dito sa motor na to yung experience ko sa kanya sa loob ng ilang taon. Kung okay ba siya, pangit ba siya, ano yung mga naging issue ko sa kanya sa loob ng mga ilang taon na yun, sulit ba yung presyo niya para sa ganitong klaseng motor. Unahin natin yung mga naging issue ko dito sa motor na to, mga na-encounter ko na hindi kagandahan. Ang una kong issue dito nung una is gas consumption. Hindi ko alam kung sa iba natitikiran sila, pero para sa akin nalalakasan ako dito sa gasolina nung una. Pero nung nagpalit ako ng bola, ang ista kasi niyang bola is 14 grams. Sabi nila pag nagbigat ka daw ng bola is tumitipid sa gas. So ang ginawa ko, nagpalit ako ng bola, mas mabigat. From 14 grams, ginawa ko siyang 16, straight 16 grams. So far, satisfied na ako sa consumption niya. Hindi na ako gaanong nalalakasan sa kanya, okay na sa akin. Pangalawa, yung fuel filter niya dito sa may gilid ng motor, nasira agad. Nabali yung suksukan ng hose. Tauhan ng Motorstar, tapos pinalitan nila ng P. Tapos, etong brake master, palitin yung repair kit nito eh. Kaya lang sa sobrang laki ng repair kit niya, ang hirap naghanap ng kasukat niya. Sabi nila kasya daw sa Rusi, kaya lang hindi rin ako na-satisfied kasi lumulusot pa rin yung preno ko. Pangatlong issue ko dito yung kaha niya. Pakita ko sa inyo. Ayan o, ito, butas yan. Laking butas yan, tinamaan ng bato. Tsaka to, nag-crack. Sa labid niya, ayan, may mga crack na rin. Hindi ko lang alam kung dahil sa parking ko yan o talagang malutong yung ano niya, yung kaha niya. Ayan, unti-unting nalalagas. So yun, bukod dun wala naman yun lang ang mga issue ko sa kanya. Punta naman tayo sa mga nagustuhan ko dito sa motor na to. Siyempre, una kong nagustuhan dito yung forma. Para kasi siyang NMAX. Tinitingin sa motor, paramihan tinitingnan yung forma. Bago ang lahat, forma. Ewan ko lang kung ano, pero tingin ko, tinitingnan forma. Tapos, nagustuhan dito 150cc siya. O kahit pa paano, mas malakas siya sa 125, 150cc. May hila. Tapos, sa ahunin, hindi naman din nabibitin sa ahunin. Pag umu-overtake, hindi rin naman ako nabibitin. Saktong-sakto para sa akin yung power niya. Gusto ko yung power niya. Pang-apat, kung na nagustuhan dito, yung mga tanggilid niya. Karamihan, kasya, Honda Click. Pera lang dun sa drive face niya. Ang GL6 talaga yata dapat ang bilhin. Marami naman online yun. At ang lima kong nagustuhan dito, mura. Yung presyo niya, pag bumili ka ng NMAX na, ewan ko kung version 1, version 2. So bumili ka ng NMAX, dalawang ganito ang nabibili mo. Ganun siya amura. So yun ang mga naranasan ko dito sa motor na to sa loob ng ilang taon na paggamit ko dito. Kung saan na rin namin mag-asawa tumutala. Ang pinakamalayo ng mga to Bulinaw, Pangasinan. At sa biyahe na yun, wala kaming naging problema mag-asawa. Hindi tumirik,
Hindi nagloko yung makina. Smooth ang biyahe namin. So kung nasasabi ko ba na okay bilhin tong motor na to, dahil nagamit ko na siya ng ilang taon, nasasabi ko namang okay siya. Although meron siya mga issue, pero pwedeng gawa ng paraan. Sa totoo lang, wala namang perfectong motor. Minsan nagbabatay na lang tayo talaga sa kung ano lang ang kaya natin. Yung mga issue naman nito, may mga solusyon naman yun. Mga kaha, pwedeng palitan yan. Hindi ko lang alam sa mismong makina kasi hindi ko pa nagagalaw yung makina nito. Yung block, cylinder head, piston, yung kan, basta kung ano yung nasa makina, nasa loob ng makina, hindi pa siya nagagalaw. Kapag dumating yung time na may kailanganin ng gawin sa makina, i-videohan din natin yan para ma-share natin. Ito na yung favorito kong parte dito sa bypass. So dito ko natatapusin yung review ko sa motor na to. So, maraming salamat sa mga nanood. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button. Napakalaking tulong yun para sa akin. Maraming salamat.